Kabanata 1141. Hindi niya inaasahan na makikipag-ugnayan sina Yun Tianjing at Miao Yu sa Star Sword Emperor at aanyayahan itong makipagtulungan. Klang. Nagsimulang tumunog ang tunog ng mga espada. Sa oras na ito, sa itaas ng kalangitan, ang tunog ng paring Taoista ay umunlad na at naghabi. Ang mga guhit ng matalas na enerhiya ay nasa lahat ng dako, na nagiging isang mundo ng mga espada. Ang kahangahangang pangyayaring iyon ay nakaakit din ng atensyon ng maraming tao. Ito ang espasyo sa ikasampung antas, at masasabing ito ang huling espasyo sa lihim na kaharian na ito. Sa oras na ito, lahat ng taong natipon dito ay mga mahuhusay na henyo, kaya hindi mahirap para sa kanila na makita ang kakaibang kababalaghan dito. Iyan ang pagkanta ng Sword Focus. Natuklasan ito ng ilang eksperto sa tamang panahon. Lumipad sila sa kalawakan at nakarating sa sinaunang tuktok ng bundok. Simula noon, nag-aalala pa rin si Shite kay Zephyr. Nang matagpuan niya ang pangitain sa aklat, dali-dali siyang lumapit. Gayunpaman, nakita niya ang Star Sword Emperor sa di kalayuan. Star Sword Emperor. At si Yun Tianjing. Hindi ko inaasahan na mahahanap ng Star Sword Emperor si Zephyr. Tingnan natin. Gaano man kalakas si Zephyr, nasa antas hari lang siya. Siyempre, hindi mahina ang lakas niya sa pakikipaglaban, pero may malaking agwat sa pagitan niya at ng isang eksperto sa antas emperador. Tama iyan, Star Sword Emperor. Isa siya sa nangungunang siyam na disipulo sa antas ng emperador. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay kayang punatin ang langit at putulin ang kalawakan. Hindi naman ito problema. Sinasabing ang kanyang kasanayan sa pag-espada ay nagmula sa mga bituin, at ang kapangyarihan nito ay walang kapantay. Parami ng parami ang mga taong nag-uusap tungkol kay At. Sa sandaling ito, sigurado ang lahat na si Zephyr ay tiyak na mapapahamak. Sa pag-iisip sa mga teknik ng Soul Attunement martial arts ni Zephyr, hindi nila maiwasang mainggit dito. Hindi na kailangang sabihin pa, nang mamatay si Zephyr, ang mga teknik ng Soul Attunement martial arts ay tiyak na makukuha ng Star Sword Emperor. Patayin mo ako. Ang mga sulok ng bibig ni Zephyr ay kumarba at nagdulot ng mahinang malamig na aura. Natural na uunlad ang bawat disipulo pagkatapos makapasok sa Immortal Secret Land. Mas magiging malaki pa ang pag-unlad ng disipulong nasa antas ng emperador. Kaya naman, kahit hindi naglakas loob si Zephyr na garantyahan na matatalo niya ang nangungunang siyam na disipulo sa antas ng emperador, tiwala siyang makakalaban niya sila. Siya hindi isang malambot na persiman, na hinahayaang tapakan siya ng iba. Mukhang hindi ka kumbinsido. Tiningnan ng Star Sword Emperor ang walang pakialam na posterin ni Zephyr at mahinang sinabi. Kumalat ang enerhiyang talom sa kanyang katawan, at bawat galaw niya ay tila kayang ilarawan ang langit at lupa. Patuloy na nagbabago ang mga pabago bagong pagpunit. Napakagaling mo talaga. Kaya mong hamanin ang isang spirit expert sa agility, pero ang lakas mo ay nakabatay sa iyong malakas na pisikal na lakas. Siguro ay nililinang mo ang isang body refining skill, kaya ang lakas mo ay higit pa sa lakas ng ordinaryong tao. Tunay ngang may kanya-kanyang kakaibang katangian ang Star Sword Emperor. Nakikita niya ang ilan sa mga katangian ni Zephyr. Kasanayan sa pagpapapino ng katawan. Kinukultiba ng lalaking ito ang kasanayan sa pagpapapino ng katawan. Gaano kalakas ang kanyang natatanging kasanayan para magawa ito? Habang nagsasalita ang Star Sword Emperor, maraming disipulo ang muling nakaramdam ng paggulo ng kanilang mga puso. Mukhang determinado ka nang kainin ako. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Habang sumisilip ang kanyang sinag, isang daloy ng tunay na enerhiya ang kumukulo sa kanyang katawan. Siya ay nasa ganap na alerto. Sayang naman. Ipapadala na kita sa impyerno ngayon din. Tila labis na nagsisisi ang Star Sword Emperor. Bumantong hininga siya at dahan-daang naglakad papunta kay Zephyr. Kabanata 1142. Tila mabagal ang kanyang mga galaw, ngunit sa katunayan, napakabilis ng mga ito. Habang naglalakad siya, dumadaloy ang enerhiyang parang talam, at saan man siya magpunta, lahat ay naghihiwa-hiwalay. Mamatay. Parang sumasayaw ang Bold, agad na lumitaw ang Star Sword Emperor sa harap ni Zephyr.
Inikot niya ang kanyang 5 daliri, at isang sinag ng liwanag ng espada ang agad na naging liwanag ng espada at dahan-daang humarap kay Zephyr. Sa isang iglap, isang kumikinang na liwanag ang mabilis na lumitaw sa kanyang palad. Ang ganitong uri ng kinang, parang isang bituin sa kalangitan, ay agad na bumalot kay Zephyr. Nilunok at inilabas ang enerhiyang may talam, umunlad tungo sa lahat ng uri ng banal na kariktan. Sa loob ng isang panahon, sa loob ng radius na 10,000 metro, lahat sila ay napuno ng hindi may lalarawang matalas na enerhiya, at saan man sila magpunta, pinipigilan nila ang lahat ng direksyon. Swoosh! Sa harap ng pag-atake ng Star Sword Emperor, biglang nagbago ang mga mukha ng lahat ng taong naruroon. Ang ganitong kakilakilabot na aura ay direktang nagparamdam sa kanila na parang kinakapos sila ng hininga. Emph! Sa harap ng atake ng kabilang panig, mahinang sumanghal si Zephyr. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang sinaunang bakas ng palad ang mabilis na lumipad pataas. Ang bakas ng palad na ito ay napakasimple at walang palamuti. Ang mga manipis na sinag ng Diyos ay gumana mula itaas hanggang ibaba. Ito ang Spirit Breaking Sword Palm. Sa oras na ito, ganap nang naipagamit ni Zephyr ang epekto ng Spirit Breaking Sword Palm. Whir! Boom! Sa pagsalakay ng dalawang puwersa, ang enerhiyang talam at enerhiyang talam ay agad na lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mahahabang espada ay nagbanggaan at nagkusko sa isa't isa. Isang napakalaking puwersa ng pagpunit ang mabilis na dumaloy sa gitna. Bang! Saan man sila magpunta, lahat ng nasa paligid ay pinigilan. Gaya ng inaasahan, sa lakas at kaharian ng Star Sword Emperor, tiyak na mananalo siya. Puno ito ng lakas at matalas na enerhiya. Ito ay epekto lamang ng kaunting sword focus. Iniisip ko kung gaano kaganda ang magiging epekto kung gagamitin ito ng Star Sword Emperor ng buong lakas niya. Oo. Talaga. Mahirap tiisin ang ganitong uri ng talam na enerhiya. Ang aura pa lang nito ay sapat na para patayin ang isang kalaban, lalo na ang matalas na pakiramdam sa loob. Hindi mapigilan ng isang dalubhasa sa espada na magsalita ng may bahagyang nagbagong ekspresyon. Bang! Kasabay ng isang nakasisindak na pagsabog, sa wakas ay natapos ang banggaan sa pagitan ng bladed energy at bladed energy. Gayunpaman, nang lumitaw ang sitwasyon sa kanilang harapan, lahat ay napanganga. Doon, walang pakialam ang mukha ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sinag. Masiglang sumayaw ang kanyang damit, ngunit wala namang anumang pinsala. Sa kabaligtaran, ang Star Sword Emperor na nasa tapat niya ay ganoon din. Pantay na tugma. Isang draw. Imposible yan. Paano magiging katapat ni Zephyr ang Star Sword Emperor? Isa siyang disipulo ng isang eksperto sa antas ng emperador. Si Zephyr ay nasa agility pa lang. Paano siya magiging katapat niya? Oo, imposible. Hindi nakakapagtaka na lahat ay nagulat. Total, gaano man kalaki at kakilakilabot si Zephyr, imposibleng maging ganito siya kakilakilabot gamit ang kanyang mga kasanayan. Ang orihinal na labanan sa pagitan ni Zephyr at ng mga disipulong nasa antas ng hari ay hindi kapanipaniwala. Sapat na ang mga ito para mabigla sila. Hindi kapanipaniwala na hindi kayang supulan ng isang antas emperador si Zephyr. Hinaranggan niya ang enerhiya kung may talam. Sa oras na ito, kahit ang mukha ng Star Sword Emperor ay bahagyang gumalaw. Malinaw na lampas ito sa kanyang inaasahan, at pagkatapos ay biglang naging lubhang pangit ang kanyang mukha. Kabanata 1143. Isa siyang eksperto sa antas ng emperador at ang pinakamalakas sa kanila. Isang malaking insulto na hindi niya mapigilan si Zephyr sa harap ng napakaraming tao. Mukhang minamaliit talaga kita. Tumingin si Star Sword Emperor kay Zephyr at seryosong sinabi. Parang kidlat ang mga mata niya. Nagmulat at pumikit ang kanyang mga mata. Isang makakapal na liwanag ang umikot sa kaibuturan nila. Ito ay dalawang sinag ng walang kapantay na liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ay lumunok at dumura at agad na binasag ang isang malaking bato hanggang maging pulbos. Pagkatapos, ito ay patuloy na kumalat at umunlad. Malinaw na sa oras na ito, galit na galit ang Star Sword Emperor. Kapag nagalit ang isang emperador, matatalo niya ang kanyang kaaway.
Sa ilalim ng matinding damdamin ng Star Sword Emperor, ang kalangitan ay napuno ng malalakas na dagandong. Nakausap na ng lalaking ito ang langit at lupa, at nakapagtatag na siya ng isang kahangahangang koneksyon sa langit at lupa. Bagamat hindi pa siya mahusay, dapat kang mag-ingat. Umalangaw-ngaw sa puso ni Zephyr ang boses ng Nine Netherbird. Oo. Bahagyang tumango si Zephyr. Hindi lang ang Nine Netherbird, kundi ramdam din niya na ang lalaking nasa harap niya ay may kakilakilabot na aura. Mukhang kailangan kong gumamit ng mga trump card. Bumantong hininga si Zephyr sa kanyang puso habang nararamdaman niyang lalong nagiging mabangis ang aura ng kanyang kalaban. Kahit si Sikong Jiuzi o si Shu Zuowang pa, hindi nila pinilit si Zephyr na gamitin ang kanyang buong lakas sa labanan. Hindi naman sa ayaw ni Zephyr, pero ayaw niya talaga. Mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Maraming mga kalaban si Zephyr, ngunit marami rin siyang naharap na mga kaaway. Kung maaari niyang bawasan ang paggamit, kailangan niyang bawasan ito. Klang. Isang pares ng mahaba at balingkinitang mga kamay ang dahan-daang lumipad pataas. Kasunod ng isang mahabang sigaw, ang gininto ang espadang pang-combat sa kanyang kamay ay agad na naglabas ng maraming sinag ng Diyos. Sa sandaling iyon, patuloy na tumutunog ang gininto ang espadang panlaban, at kasabay nito, isang nakakatakot na aura ang pumuno sa hangin. Ito ay sword focus. Si Zephyr ay isang taong nakakaintindi na ng focus stage. Nang maramdaman ang talas ng nakapalibot na espasyo, agad na nagsimulang tumugon ang ilang eksperto. Gayunpaman, matagal nang nauunawaan ng Star Sword Emperor ang paggamit ng espada. Gaano man kagaling si Zephyr, hindi pa rin niya kayang labanan ang Star Sword Emperor. Kahit na nauunawaan na niya ang sword focus, ano pa ang magagawa niya? Ang taong nagsabing ito ay isang dalubhasa sa espada, siya ay ipinanganak na mayabang at may matalas na ugali. Ang ganitong uri ng tao ay natural na mayroong kaaway na focus para sa mga sword cultivator. Hawak niya ang espada sa kanang kamay at kinuyam ang kaliwang kamao. Bigla, ibang uri ng focus ang dumaloy, na siyang kamao ni Zephyr. Ano? Dalawang focus. Maraming taong hindi pa nakakakilala kay Zephyr ang hindi napigil ang mapasigaw. Dapat malaman na ang pag-unawa sa isang uri ng focus ay isang pambihirang bagay sa sarili nito. Bukod dito, ang pagsasanay sa mga kasanayan sa pagsuntok ay ang malalim na pag-aaral sa daan ng kamao. Ang pagsasanay sa mga kasanayan sa espada ay ang pakiramdam sa mundo ng espada. Bawat uri ng martial arts ay lubos na magkakaiba. Kahit gaano pa karaming focus ang meron ka, siguradong mamamatay ka sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, kahit ang Star Sword Emperor ay hindi mapigil ang sumimangot nang maramdaman niyang patuloy na tumataas ang momentum ni Zephyr. Mayroon siyang malabong pakiramdam na may mali sa halimaw na nasa harap niya. Kahit sigurado siyang hindi magiging problema para sa kanya ang pagpatay sa batang ito, medyo hindi pa rin siya mapakali. Swoosh! Biglang gumalaw ang kanyang palad, at ang mahabang espadang lumulutang sa likod ng Star Sword Emperor ay pumasok sa kanyang kamay. Kabanata 1144. Boom! Sa isang iglap, isang matalim na enerhiya ang pumailan lang sa kalangitan. Ang materialisadong enerhiyang may talim ay direktang naging isang banal na haligi, na sumusuporta sa kalangitan at nakatayo ng tuwid. Lumaban ka! Agad na sumabog ang dalawang puwersa sa sukdulan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, nawala ang dalawang figure. Klang! Gumalaw ang tunog ng espada. Sa ibabaw ng kawalan, ang walang hanggang banal na kapangyarihan ay nagsimulang dumaloy mula sa Star Sword Emperor. Sa isang iglap, tinapon nito ang lahat ng direksyon at napigilan si Zephyr. Buzz! Isang guhit ng matalas na enerhiya, na parang tumatawid sa ilog na parang langit, ay naging isang natural na kanal at marahas na pinutol. Klang! Ang gininto ang espadang pang-combat ni Zephyr ay sumigaw ng matagal. Dumating at umalis ang talim na enerhiya, direktang binabalangkas ang isang kataas-taasang banal na ilog, na isang ilog ng enerhiyang may talam. Dumagundong. Sa isang iglap, ang enerhiyang talam at enerhiyang talam ay bumuo ng isang harang sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na napupunit at gumagalaw sa kawalan. Boom! Klang! Isang sinag ng matalas na enerhiya,
tulad ng unang sinag ng Diyos ng Grand Mist na naghiwalay sa langit at lupa, ang lumabas. Habang nagtatagpo ang langit at lupa, ito ay naging isang walang katapusang mabituing ilog. Ang mabituing ilog ay natatakpan ng makapal. Agad na nagliwanag ang mga bituin. Daan-daan at libo-libo ang mga ito. Bawat isa sa kanila ay may dalang matalas na enerhiya at talam na kayang pumutol ng isang rehiyon. Ay hindi. Si Vince Scheidt, na nakatayo sa gilid, ay nakaramdam ng sama ng loob sa kanyang puso. Ang nakakatakot na enerhiyang may talam na ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Walang sino man na mas mababa sa antas ng emperador ang makakapigil dito. Takip ng bituin. Hawak ng Star Sword Emperor ang kanyang banal na espada at humakbang sa ilog ng mga bituin, habang pinapagana ang isang sinag ng Diyos. Star Cover. Isa ito sa mga natatanging kasanayan ng Star Sword Emperor. Isa itong walang kapantay na kasanayan sa espada na kayang gamulat sa isang lugar. Si Zephyr ay nasa problema. Gaya ng hula ng lahat, ang enerhiyang may talam sa kamay ni Zephyr ay agad na nabasag ng sandaling tumama ito sa iba't ibang enerhiyang may talam ng bituin. Hindi lang iyon, ang matatalas na bituin ay kuskusin din ang kalawakan at walang awang idiniin ang katawan ni Zephyr. Bang! Habang ang lahat ay nagbubuntong hininga dahil sa emosyon, gaya ng inaasahan, ang mga bituin sa katawan ni Zephyr ay isa-isang tumama sa kanyang katawan. Habang tumatalsik ang mga espadang dugo, ang kanyang katawan ay tila nasa isang walang katapusang purgatorio. Tapos na. Nang makita nilang pilit na pinipigilan ang katawan ni Zephyr, hindi napigilan ng lahat ang palihim na mapabuntong hininga sa kanilang mga puso. Sari-saring kaisipan ang lumitaw sa kanilang mga puso, maging ito man ay panghihinayang, pananabik, pagmamalaki, o kalungkutan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Zephyr na iyon ay tunay na nakatadhana. Gayunpaman, sa oras na ito, isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Isang pagsabog ng malakulog na malamig na pagsinghot lamang ang naramdaman ng lahat sa kanilang mga tainga. Sa sumunod na sandali, gumalaw si Zephyr na may hawak na espada sa isang kamay. Habang kamakawi ang kanyang damit, biglang tumigil ang kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, isang malakas na aura ang mabilis na kumalat. Boom! Ang momentum ay yumanig sa langit. Sa sandaling ito, ang oras, espasyo, at lahat ng iba pa ay biglang tumigil. Dumagundong. Sa sumunod na pagyanig, isang sinaunang aparisyon, multo ang dahan-daang lumitaw sa likuran ni Zephyr. Ang multo ay walang hanggan, matayog na tumataas sa mga ulap. Ang lalaki ay nakasuot ng sinaunang baluti at may hawak na malaking mahabang espada. Mayroong isang sinaunang trono sa ilalim niya, na tila sinusuportahan ng mga dragon at phoenix at walang talo. Umuungol. Habang nakaharap sa enerhiyang may talam ng bituin, umungal ang aparisyon, multo at itinaas ang kanyang higanteng espada. Kabanata 1145. Buzz. Sa ilalim ng gulat ng mga titig ng lahat, isang maringal at banal na malailog na talam na enerhiya ang walang awang lumabas kasabay ng pagkalat ng napakalaking espada ng kabilang panig. Sa sandaling ito, tila tumahimik ang langit at lupa. Gayunpaman, habang ang lahat ay natigilan, unti-unting kumalat ang pulang liwanag mula sa katawan ni Zephyr. Ang kariktan, na kasing pula ng dugo, ay naging isang walang katapusang haligi ng dugo. Ano yon? Nang makita ang walang hanggang kulay dugong banal na haliging ito, maraming tao ang hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Maliwanag ang sinag at pumapailan lang ang aura. Ang sinaunang aparisyon, multo na iyon ang kumokontrol sa trono at may hawak na banal na espada. Para itong isang sinaunang banal na hari, hindi mapipigilan. Ang lalaking ito ay talagang nagtataglay ng isang nakakatakot na banal na liwanag. Ang isang nakakatakot na banal na liwanag ay umabot na sa limitasyon nito. Hindi ito nakabababa sa banal na liwanag na nasa mga katawan ng mga emperador na iyon. Zephyr, ilang tao na ang napatay mo. Nang maisip ito, napabuntong hininga ang lahat. Hindi nila lubos maisip ang puntong ito. Sa pagtingin sa payat na figure, malinaw na naramdaman nila na hindi na nila siya minamaliit. Malinaw na isa siyang Diyos ng pagpatay. Gayunpaman,
Ang mas ikinagulat nila ay ang pulang dugong liwanag sa katawan ni Zephyr ay patuloy na pumupuno sa malapurgatoryong mga haligi ng dugo. Kahit sa loob ng radius na 50 kilometro, makikita kung gaano kamangha-mangha at nakakatakot ang mga haligi ng dugo. Boom! Muling gumalaw ang enerhiya ng dugo, at isang sinaunang pagpigil ang kumalat. Gusto mong sakupin ang Great Blood Cleave. Nagpadala ng mensahe ang Nine Netherbird. Sa ngayon, tanging ang Star Sword Emperor lang ang kaya kong labanan gamit ang kakaibang kasanayang ito. Muntik na akong mapatay ng kanyang talim na enerhiya. Minaliit ko pa rin ang ekspertong ito sa antas ng emperador. Kahit si Sikong Jiuzi ay minamaliit ang mga disipulo ng antas ng emperador. Masasabing walang kapantay ang bawat isa sa kanila. Akala ko ang lakas ni Sikong Jiuzi ay maihahambing sa antas ng emperador, ngunit ngayon ay tila mas nakakatakot pa sila. Nagmamadaling sabi ni Zephyr. Hinaranggan niya talaga ang isa sa mga teknik ko sa espada. Ang mukha ng Star Sword Emperor ay nagsimulang lumamig ng lumamig. Provokasyon, walang katapusang provokasyon. Yuyurikan ng lalaking ito ang kanyang dignidad. Kahit ano paman, hinding-hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong ekspresyon. Kinailangan niyang patayin si Zephyr. Klang. Patuloy na tumutunog ang mahabang espadang nahuhumaling sa kanya. Itinuro nito ang langit at lupa. Ang mahabang sigaw ay nagdulot ng nagbabagong tunog, na kasing misteryoso ng dilaw na kampana. Patuloy na dumadaloy sa kanya ang mga mumunting sinag ng Diyos. Sa sandaling ito, halatang galit na galit ang Star Sword Emperor. Espada ng Emperador. Habang iniwawagayway niya ang kanyang mahabang espada, isang hibla ng matalim na enerhiya ang mabilis na naipon. Mukhang simple lang ito, na parang hindi siya gumamit ng anumang kapangyarihan. Gayunpaman, ang gayong enerhiyang may talim ay tila agad na napigilan ng libu-libong banal na bundok. Sa Guang, saan man mapunta ang enerhiyang may talim, ito ay dinurog hanggang sa gumuho. May isip ng isa kung gaano kahanga-hanga ang kapangyarihang nakapaloob sa enerhiyang may talim na ito. Ang buong katawan ng bladed energy ay ginintuan, dala ang walang katapusang intensyong pumatay. Isang malaking figure ang dahan-daang lumitaw sa likod ng Star Sword Emperor. Isa itong walang kapantay na emperador. Nakasuot ito ng Dragon Shadow Divine Robe, at ang mga mata nito ay puno ng kapangyarihan ng emperador. Hawak nito ang isang walang kapantay na matalas na espada ng emperador.